itong mga gulay na to, no? Sana ganito rin ang bunga ng kamatis ko doon sa bakura namin sa Nueva Ecija. Kaya lang maliliit eh. Kailangan talaga magaling ang punla. Nakaka-relax talagang magtanim, ano? Alam nyo, dahil dyan, marami ngayon ang nahuhumaling na maging plantito at plantita, eh, no? Di ba yung magtatanim ka lang sa bakuran mo? At yung iba dyan, yumaman pa. Lalo yung mga high value crops kung tawagin, ano? Eh ngayon, tamang-tama, meron tayong makakausap na isang plantito. Nagtanim ba naman sa hindi naman niya bakuran? Alam niyo kung saan? Hindi dito sa Pilipinas. Doon lang naman sa amin sa Italia. Ang makakausap natin mga kaibigan, mga katsunin, walang iba kundi sa, alam niyo naman ako ngayon eh, hindi na pan-local lang eh. Ang mga kinakausap natin, mga kababayan natin gumagawa ng pangalan sa ibang bansa. Anong nakaraan? Si Joyce, naalala niyo, si Joyce Guerra, isang Pinay artista sa Korea. Ngayon naman, ang bibida sa atin, isang plantito sa Italia. Huwag na nating patagalin. Palakpakan natin, Lino Gutierrez Mandigma. Buonasera, Senyor Lino. Kumusta na kayo? Okay Kuya, naman kumusta na po kayo? Ako ay natutuwa at ako ay nagkaroon ng isang pagkakataon na inyong maimbitahan sa inyong programa. Maraming salamat. Ay akong natutuwa sapagkat pinaunlakan niyo po kami kahit alam naming busy kayo sa pagtatanim. Oo. Kumusta po ba kayo ngayon? Tama po ba? Break time niyo po ba sa pagtatanim ninyo o sa pagtatrabaho? Ikwentuhan niyo. Opo, bali sabihin natin dahil winter pa po dito, taglamig kumbaga. Kaya yung mga lupa na tataniman, inihahanda natin yan. Kaya kahit winter, pumupunta ako sa aking garden pagkatapos ng aking mga trabaho. Dating elementary teacher sa Mulanay, Quezon si Lino. Madalas sa mga paaralan sa bundok siya, ipinapadala para magturo. Nabago ang kanyang kapalaran nang magpasyang mag-abroad para sundan ang misis na nagtatrabaho sa Italia. Po tayo sa isa sa dinarayo dito sa lugar namin sa Parma, ang Regia di Colorno. Ayan, napakaganda po ng lugar namin dito. At kami nagkaroon ng pagkakataon na mamasyal. Kaya samahan nyo kami sa aming gagawin dito. Pero bago siya nakatuntong sa lugar ng mga matatangkad at matatangos ang mga ilong, malapelikula ang pinagdaanan niya bago sila nagkasama ni Mrs. doon sa Italia. Ay matindi po dahil tayo nakulong pa ng kumbaga sa pagpunta rito. Sige nga, i-detalye para pa ng pelikula yung inyong buhay eh. Ay talagang kung ipipelikula po napaganda dahil nung unang alis namin, sabihin natin nung first time natin, kung saan bansa kami nakarating, kumbaga dito sa katabi ng Europe, pero bago ka makapasok ng Italy, talagang kung saan kadadaan. Ngayon, ang nangyari ay na-control kami dito sa part ng Yugoslavia. Kaya naka 45 days kami sa kulungan, kaya kung saan kulungan kami dinala, nakapagtrabaho tayo dyan sa kulungan. Yung pang-apat na nakadiretso ako. Oo, naku, grabe. Kami dito sa Italia na, sa Padua, ako narinig yung Padua. Yun ay namundok kami kung saan gabi, isang linggo kami dyan sa bundok, siyempre malamig din, ay walang magagawa. Ang sabi sa amin, basta dumating na ng Italy, wala nang problema, hindi na kayo mapapabalik. Ay, kaya kami pumasok ng Italy, nakakontrol kami ng polis dito, dinala kami sa, ang tawag dito, Questura, kumbaga, sabi nating munisipyo, pero hindi na kami noon dahil wala naman sila makikita mga documents sa amin. Wala kaming dala, basta yung suot lang, yun lang. Naraw, okay. Papasok na tayo at ilalapit ko doon yung ating papasukan. Ayan po yung ating kakainan dito. Ngayon, mahigit 2 dekada na si Lino na naninirahan sa Parma, Italia kasama ng kanyang mga anak at apo. Hardinero naman tayo ngayon kahit malamig ang panahon dito sa lugar namin. At tulad ng ibang kababayang OFW, madiskarte si Lino pagdating sa trabaho. Yun, siyempre yung trabaho dito talagang yung sa bahay, yung katulong ka. Mamalansya, dito ko mamalansya dahil sa atin.
marunong, pero ang trabaho dito, hindi po pwede yung pwede na yan, hindi po pwede dito. Kailangan talaga, sabihin natin, perfect ang trabaho. Ito ang gusto nila eh. Itong pulido ang gawa. Pantay na pantay. Yan ang gusto natin sa ating trabaho. Kaya So, dahil kayo pala ay hindi lang basta naging hardinero diyan. Kayo ay naging Ironman din. hanggang ngayon, may trabaho ako na namamalansya ako dahil part-timer nga. Dahil dito siyempre, kailangan mabilis yung katawan mo dahil oras ang binabayaran dito. Hindi kagaya sa atin, sabihin natin 8 hours dito per oras. Oras ang binabayaran. Per oras. Di lang all around kasambahay si Lino. Sumasideline din siya bilang barbero. Nanggugupit ako dito. Yun ang aking extra trabaho. Home service. Magkano po ba ang bayad sa paggugupit dyan? Normally sa ating mga kababayan, sadyang 10 euro lang naman yung aking hinihingi. 10 euro. 10 euro. Magkano ba sa pera natin yun? Sabihin natin, pinakamahinang palit ngayon ay parang 558. Ay, di sabihin natin 580 pesos. Yun. Aba, hindi na masama. Kung pa-sideline na. Saka habang nagugupit ka, nakakachismis ka pa ng mga nakapag-usap pa kayo ng Ay, mga sabi ko, buhay-buhay. basa ngayon lahat tumaas na. Sabi nung aking ibang mga kababayan, hindi pa tumataas ang sigil mo. Sabi ko, hindi na. Kahit ako, kwentuhan lang tayo. May pera na ako. Isang magtalang simple lang yung trabaho ko. Dahil nga sabi ko, ito yung isang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na talento. Dahil yung iba, kahit gustong manggupit, hindi sila naging manggugupit. Pero ang trabahong pinaka-i-enjoy niya, and I'm sure, relate ang marami rito, ang kanyang pagiging plantito. Dito sa kanyang bahay kubo, Orto de Lino. 3 paso, sa mga susunod na araw natin ito kukunin. Kaya lagi tayong may magugulay. Kaya napakaganda ng ating mga nakuhang petsay sa malamig na panahon sa ngayon. Paano po kayo nag-umpisa ng pagtatanim dyan sa Italy? Kayo ba nakabili ng malaking lupain ninyo dyan sa Parma, Italia? No, wala po Ano dito. ba? Dahil yung aming tinataniman dito, yun ay sa government po yun. Yun ay aming inuupahan, kumbaga yearly. May yung binabayaran na. Paano po ang naging arrangement? Ano yun? Bakanting lupa, tapos inuupahan nyo. Paano nyo, magkano upa nyo dyan? Normally po dito, dati-rati, ay yung mga pensyonado lang ang pangkaraniwang nagagarden dito. Yung binibigyan nila ng pagkakataon sa mga, dahil dito sa lugar namin, kahit saan man dito sa Italia, pero sa Parma, may mga lugar dito na yung ginawa na talaga nilang parang luti-luti siya, 50 square meters ang isang sukat. Yun ay normally sa mga pensyonado, yung mga palipas oras nila na trabaho dahil nga ang daming matatanda dito. Ngayon, ay palibasa at marami na ngayon hindi mahilig magtanim. Yung sa garden namin ngayon, pangkaraniwan dyan, nakikita ko mas marami ang mga estranghero kaysa mga Italiano. Siguro, ayaw na nila ng ganung trabaho, yung kung bagang palipas oras, dahil nakikita yearly yan, parang may nagsusurvey kung naaayos o nalilinis yung garden. Ngayon, yun ay kapag yung at hindi mo na trabaho yung sabihin natin yung garden mo, yun ay may posibilidad na ibigay dun sa iba dahil maraming waiting list. Talagang 3 lang ang nakuha natin sa natitira nating okra. I love you. Kaya ang sarap nitong ating gagawing dinengding. Nasa 200 square meters ang garden na inuupahan ni Lino. Taon-taon, nagbabayad siya ng mahigit 100 euros para sa upa nito. Maliit lang yun dahil sa tulad ko na ako talagang ang aking garden, puno ng tanim yan, walang problema. Dahil ako kumikita rin yan. Siyempre, binibinta natin, hindi naman natin kayang kainin yan eh. Ay, talagang 100 euros, sabi ko, kaya ko pumayad yan dahil yung libangan natin, hindi natin pwedeng bayaran yan. Walang katapat na halaga yung ating libangan. Baka akala nyo, maliit lang ang kita ni Lino sa kanyang libangan. Nako, big time to! Dahil nung nakaraan taon lang, kumita siya ng 2,000 euro o mahigit 100,000 piso mula sa pagtitinda ng gulay. Abay, tinan mo nga naman ano. Pero wala ba kayong
wala ba kayong katulong sa Ay, wala. pagsasaka? Wala. Pagsasaka na yung sinabi ko no? Dahil sa laki nun Pag-garden pala, pag-garden. Ito ang mahilig. Ako talaga yung mahilig. Sa akin, palibasa sa atin sa Pilipinas, ang aming taniman, hektarya. Dito naman, square meters lang. Kayang-kaya natin yun. Ano po tanim nyo dyan? Naku, ay talagang ang aking tanim, kung may kanto tayong bahay kubo, higit pa ron sa klase ng nasa bahay kubo ang aking tanim. Wow. Sabihin, lahat ng nasa bahay kubo, tanim nyo dyan, tapos may dagdag pa. Ay, dagdag pa, dahil sa bahay kubo, wala naman doon nakalagay na gabi. Ayoko, may tanim na gabi. Ano Kangkong, pa? wala. Ano pa? Kangkong. Kangkong, sitaw, kalabasa, upo, talong, pero pangkaraniwang tanim ko dito, ampalaya. Dahil yung ampalaya talaga, normally nang hinahanap ng mga Pilipino, ampalaya. At bukod pa doon, ang marami din akong tanim, yung mga gulay dito sa Italia. Dahil nga, sa atin meron na rin yung zucchini, pangkaraniwan yung may zucchini akong tanim. At saka yung lettuce, yung insalata. Number 1 yun. Dito. Oo, Tama? kasi mahilig sa salad yung mga tao dyan Ako. Napakaganda pa ng ating mga natitirang petsay ng itaninim natin noong last October. Ang pagtatanim at pag-aani ni Lino di lang napapabalita sa Italia, pati dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, sumikat na rin siya dahil sa kanyang pagsishare ng kaalaman sa kanyang sariling YouTube channel. Muli po, ako'y bumabati ng isang mapagpalang araw. Ako po'y bumabating muli ng isang mapagpalang araw sa lahat. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Nakikita ko kasi sa inyo, masaya kayo sa inyong ginagawa. Kahit ano pa ang trabaho nyo dyan sa Italy, nararamdaman ko po na maligaya po kayo sa inyo pong pagtatrabaho. Ano po sikreto para maging isang masaya, maligaya, matagumpay, kontentong OFW kahit na malayo kayo sa angkan nyo rito sa Pilipinas? Napakaganda po ng tanong nyo dahil siyempre tayo naman, malayo ang ating pamilya sa Pilipinas, yung ating magulang, ang mga kapatid, yung tayo ay maging kontento kung ano man ang ating narating. At saka ang sa akin, yung mabigyan tayo ng lakas ng katawan, yung buhay tayo, ay ako'y kontento na dun. Kaya ako'y laging masaya. Sabi nga nila, ako yung sabi lang ay parang hindi ako tumatanda. Dahil sabi ko, yung ating problema, nandyan lang yan. Ngayon, sabi ko, bigyan man tayo ng, sabi lang, gabarko na problema. Ay kung gadagat naman ang solusyong ibigay sa atin, ay walang problema. Gano'n, nakakagatuloy. Very positive ang outlook nyo sa buhay, kaya nakakahawa ang inyong mga ngiti at tawa. Pwede pong magbigay din siguro kayo ng advice sa ating mga kababayan. Baka gustong magtrabaho diyan sa Italia. Open pa ba ang Italia sa mga gustong dumayo diyan ng mga Pilipino? Ay ang alam ko po ay talagang kumbaga sa pagpasok dito sa Italy, mahirap ang pumasok. Pero kung halimbawa yung mga petition mas walang problema doon. Pero yung pagpasok dito, ang problema ngayon yung trabaho. Dahil ang Italy ay sobrang dami ng mga iba't ibang lahi na nandito. Kumbaga pinasok talaga ang Italy. Kaya iba-ibang lahi nandito niyatang lahat. Kaya mahirap na pagka yung may bagong dating dito, yung trabaho, siyempre, yun ang unang-una yung trabaho ako, sabi ko, sa akin walang problema ang trabaho dahil anumang klase trabaho pwede. Pero pagka halimbawa sa atin, bago ka makapag-adjust, medyo matagal din. Alam ko na kayo ay bihasa na sa lingwaheng Italiano. Batiin nyo nga yung ating mga tagapanood, mga ka-tune in, sa tune in kay Tunying na panoorin ito pong ating interview na to. Go ahead po, Senyor Lino. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon. A tutti le persone che mi conoscono e tutti che mi guardano. Buongiorno a tutti. Maraming salamat at sa kay Katunying na programa, sa lahat na sumusubaybay sa kanya.
Nawa ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Hoy, Senyor Lino, baka naman meron ka pa ibang mapagtatamnan dyan ha, na pwede mo i-share sa amin. Bekene. Pero sa totoo lang, kahanga-hanga talaga itong si Kuyang Lino, Manong Lino, Senyor Lino, no? Tayo mga Pilipino, kahit saan mapadpad, kahanga-hanga talaga dahil bit-bit natin yung pagiging masipag, masikap para sa sarili natin at para sa ating pamilya. O paano, baka kayo katulad din ni Senyor Lino na kung saan-saan panig ng mundo na padpad at gusto nyong magbahagi ng mga magagandang kwento, just comment down below at baka malay nyo sa susunod kayo na makakahuntaan ko. Paano? Magluluto pa ako Bye! Happy weekend! Woohoo!